11 na ng gabi. Pagod ka, nakahiga at nag-i-scroll sa TikTok. Biglang may lumabas na ad, isang limited edition na mechanical keyboard o kaya naman skincare set o isang gadget na nangangakong aayusin ang buhay mo. Hindi mo naman kailangan to. Hindi mo nga ito hinahanap eh. Pero may countdown timer sa screen. Sale ends in 14 minutes. Bibilis ng kaunti ang tibok ng puso mo. Sasabihin mo sa sarili mo, investment naman to para sa productivity ko. O kaya naman ang classic na linyang, deserve ko to. 2 click lang, bawas na ang GCash mo. Ang dopamine hit tatagal lang ng 3 segundo bago mapalitan ng panghihinayang. Kung pakiramdam mo ay personal attack ito, hindi ka nag-iisa. Pero here's the thing, hindi ka lang basta bad with money. Sadyang mas matalino lang ang mga billion-dollar algorithms na dinesenyo para i-exploit ang biology mo. Hi, my name is Ali and I spend way too much time thinking tungkol sa psychology ng consumer behavior at kung bakit tayo bumibili ng mga bagay na hindi naman natin kailangan. Kung isa ka sa mga tao na pakiramdam ay butas ang bulsa, na mas mabilis lumabas ang pera kaysa sa pagpasok nito, make sure to hit the subscribe button and give this video a thumbs up if this helps you out. Look, ginagawa nating joke ang salitang budol. Pinagtatawanan natin ang add to cart addiction natin. Pero tingnan natin ang totoong math dahil ang numero, walang emosyon yan. Ayon sa data ng e-commerce sa Southeast Asia, ang average na Filipino online shopper ay gumagastos ng halos 1,200 piso kada accidental checkout. Kung gagawin mo yan ng 2 beses sa isang buwan, 28,800 piso yan sa isang taon. Kung kinuha mo ang 2,400 piso na yan buwan-buwan at inilagay mo sa isang index fund o high-yield digital bank na may 6% sa loob ng 10 taon, magiging mahigit 300,000 at 70,000 piso na yan. Hindi lang 1,200 piso ang nawawala sa'yo ngayon. Nawawala rin ang future version ng sarili mo na dapat ay 400,000 richer. This is where it gets really interesting. Akala ng karamihan, ang pagiging budol prone ay dahil lang sa kawalan ng willpower. Hindi. Dahil ito sa mga specific behavioral triggers. Narito ang 7 signs na budol prone ka. Sign 1. Savings ang kinukwenta mo, hindi cost. Here's what most people don't realize. Ayaw ng mga retailers na tumingin ka sa price tag. Gusto nila tumingin ka sa discount. Nakakita ka ng sapatos. Original price, 5,000 piso. Sale price, 3,000 piso. Ang isip mo, nakaka-2,000 piso ako. No. Hindi ka nakasave ng 2,000 piso. Gumastos ka ng 3,000 piso. Ang math ng budol ay gumagana sa psychological principle na tinatawag na anchoring. Ina-anchor ng retailer ang utak mo sa 5,000 piso na presyo, kaya kahit anong numero na mas mababa doon, pakiramdam mo ay panalo ka. Ngayon, baka iniisip mo, pero bibili naman talaga ako ng sapatos. Talaga ba? Kung hindi ba nakasale yan, hahanapin mo ba yan ngayon? Kung hindi, ang sagot, hindi ka nakatipid. Nagbayad ka ng 3,000 piso na tax para sa isang dopamine hit. Sign number 2, masyadong frictionless ang GCash o Maya mo. Nabubuhay tayo sa era ng frictionless payments. Dati, kung gusto mong bumili, kailangan mo pang magbilang ng perang papel. May psychological pain of paying kang nararamdaman habang binibitawan ng pera. Ngayon, biometrics lang. Isang thumbprint, vanished ang 2,000 piso. Kung ang payment apps mo ay nakalink sa lahat ng shopping sites at naka-enable ang one-tap buy, budol prone ka. Inalis mo ang speed bump sa pagitan ng impulse mo at ng action mo. Solusyon, unlink your cards. Burahin mo ang saved info. Gawin mong mahirap ang pagbili. Yung kailangan mo pang tumayo, hanapin ang wallet mo at i-type ng manual ang 16 digits ng card mo. I promise you, pagdating mo sa 8 digit, 50% of the time, marirealize mo na hindi mo naman talaga kailangan yung item. Sign number 3, ginagawa mong financial strategy ang deserve ko to. Look, pabor ako sa self-care, pero may malaking pagkakaiba ang reward sa reflex. Kung tuwing masama ang araw mo sa trabaho, ay bumibili ka ng kung ano-ano, hindi yan self-care. Ang tawag diyan ay emotional spending. Isipin mo ang budget mo na parang tangke ng gasolina ng sasakyan. Kung na-flat ang gulong mo, malas ka, hindi mo yan aayusin sa pamamagitan ng pagtatapon ng gasolina
sa kalsada. Ganun ang budol bilang reward. Mas lalo ka lang mali-left behind. The math of deserve. Kung kumikita ka ng 30,000 piso a month at nagtatrabaho ng 160 hours, ang sahod mo ay nasa 187 per hour. Yung 2,000 piso na budol item, hindi lang yan 2,000 piso. Katumbas yan ng 10.7 hours ng buhay mo. Handa ka bang makipagbakbakan sa traffic at sa boss mo ng mahigit isang araw para lang sa gadget na yan? Usually, ang sagot ay hindi. Sign number 4, biktima ka ng threshold effect. Classic to. May 800 peso worth of items ka sa cart. Sabi ng app, add 200 peso more for free shipping. Ang shipping fee ay 50 peso lang. So para makatipid ng 50 peso, gagastos ka ng extra 200 peso sa bagay na hindi mo naman gusto. Mathematically, baliw ang logic na to. Nagbabayad ka ng 150 peso para sa pribilehiyong makatipid sa shipping fee. Ginagamit ito ng mga retailers dahil alam nilang ayaw ng tao ang nawawalan ng pera sa fees, pero okay lang sa atin ang gumastos sa gamit. Huwag mong isave ang sarili mo patungong kahirapan. Bayaran mo na lang ang 50 peso shipping fee o mas mabuti pa, i-delete mo ang buong cart. Sign number 5, may social proof paralysis ka. Nakakita ka ng influencer o kaibigan na nagpost ng budol find video. Bigla mong mararamdaman na napag-iiwanan ka na. Ito ang tinatawag na bandwagon effect. Nakawire ang utak natin na gustuhin kung ano ang meron ang tribe natin. Pero here's what most people don't realize. Marami sa mga influencers na yan, hindi sariling pera ang pambili o mas malala, baon sila sa credit card debt para lang ma-maintain ang lifestyle na yan. Kinukumpara mo ang behind the scenes mo sa actual bank balance mo sa highlight reels nila. It's a game you will always lose. Sign number 6, bumibili ka para sa fantasy self mo, malalim to. Madalas tayong bumili ng gamit para sa taong gusto nating maging tayo, hindi para sa kung sino tayo ngayon. Bibili ka ng yoga mat kasi ang fantasy you ay nagwo-workout tuwing umaga. Bibili ka ng mamahaling cookbook kasi ang fantasy you ay nagho-host ng dinner parties. Bibili ka ng mamahaling planner kasi ang fantasy you ay napaka-organisado. Pero yung yoga mat, nakatambak lang sa kanto. Ang cookbooks, inaalikabok. Bago mo i-click ang checkout, tanungin mo muna ang sarili mo. Binibili ko ba to para sa sarili ko ngayon? O para sa imaginary version ng sarili ko na plano kong maging next month? Bumili ka para sa realidad, hindi para sa pantasya. Sign number 7, wala kang cooling off rule. Kung nakakita ka ng isang bagay at binili mo agad ito sa loob ng isang oras, budol prone ka. Ang prefrontal cortex mo, ang parte ng utak na responsible sa logic, ay kailangan ng oras para pigilan ang amygdala, ang parte na nagsasabing, "Ooh, shiny!" The 72-hour rule, ilagay mo sa cart, i-close ang app. Kung pagkatapos ng 72 oras ay nararamdaman mo pa ring kailangan mo ito, bilhin mo na. Here's what's interesting. 80% of the time, nawawala ang burning need na yan pagkalipas ng isang maayos na tulog. So paano natin aayusin to? Hindi ito tungkol sa pagiging kuripot. Ito ay tungkol sa pagiging intentional. Number 1, kwentahin ang life energy price. Tigilan ang pagtingin sa piso. Tingnan mo kung ilang oras ang kailangan mong itrabaho para mabili yon. Number 2, audit your triggers. Kailan ka nabubudol? Kapag bored? Stress? I-delete ang app na nagti-trigger sa'yo. Number 3, the anti-budget approach. Sa halip na i-track ang bawat sentimo, bayaran mo muna ang future self mo. I-set ang automatic transfer ng 20% ng sahod mo sa investment account pagkapasok nito. Ang matitira, yun ang gastusin mo. Kung mabudol ka man sa natirang pera, at least secured na ang future mo. Look, ang system ay dinesenyo para pagastusin ka. Mas matalino ang algorithms kaysa sayo. Mas matyaga ang marketing departments kaysa sayo. Ang tanging paraan para manalo ay tumigil sa paglalaro sa rules nila at gumawa ng sarili mong rules. Hindi ka dinedefine ng kung anong meron ka. Dinedefine ka ng freedom na meron ka. At hindi ka magkakaroon ng freedom kung alipin ka ng add to cart button. Kung nakatulong ito, subscribe for more deep dives tungkol sa math at psychology ng pera. Gusto mo bang gawan kita ng specific na 30 days budol detox tracker para matulungan kang itigil ang habit na to? Let me know sa comments below. See you in the next video.